Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sa araw na ito, ika-11th ng Rabi' al-Thani sa taon 1447 ba'd al-Hijra na naayon sa ika-4 ng October sa taon 2025. Sa muhadara na ito na inihanda ng mga akhawat ng ating mga kapatid na babae mula sa Mindanao, hinihiling ko sa Allah Azza wa Jal na gantimpalaan sila ng pinakamainam na gantimpala para sa kanilang pagsisikap at ilagay ito sa timbangan ng kanilang mabubuting gawa. At ang paksa natin sa araw na ito ay ang paliwanag, ang syarh ng salaysay ni Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, kung saan sinabi niya, "Inna hadhal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Katotohanan, ang kaalamang ito ay relihiyon, kaya ingatan ninyo kung saan ninyo kinukuha ang inyong relihiyon. So bilang panimula, tatalakayin natin kung paano dumating ang Islam, ang relihiyon natin dito sa atin. Sinabi ni Ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala na pumanaw sa taon 327 ba'd al-Hijra, sinabi niya sa muqaddima sa panimula ng kaning aklat na Jarh wa Ta'dil, "Amma ba'd, fa inna Allah Azza wa Jal ibta'atha Muhammadan Rasulahu sallallahu alayhi wa sallama ilan nasi kafa." Ipinadala ng Allah Azza wa Jal si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang kanyang sugo sa lahat ng tao. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره. Kaya ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam ang siyang nagpaliwanag ng mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an kitabihi ma'ani ma khutiba bihi an-nasu wa ma arada Allah azza wa jalla bihi wa uniya fihi. At tungkol sa kanyang aklat, ibig sabihin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang nagpaliwanag ng mga utos ng Allah at ang aklat ng Allah Azza wa Jalla, ang Quran, at ang kahulugan ng mga bagay na ipinahayag sa mga tao, at kung ano ang layunin at kung ano ang tinutukoy ng Allah Azza wa Jalla. Wa ma syara'a min ma'ani dinihi wa ahkamihi wa faraidihi wa mujibatihi. At kung ano ang kanyang ipinag-utos mula sa mga kahulugan ng kanyang relihiyon, mga batas nito, mga obligasyon, mga tungkulin na dapat gampanan, dapat gawin, wa adabihi wa mandubihi wa sunanihi allati sannaha, mga magagandang asal, mga gawaing kanais-nais at ang mga sunna na kanyang itinagubilin, wa ahkamihi allati hakama biha wa atharihi allati bathaha, at gayon din ang mga hatol na kanyang ipinasya at ang mga epekto o aral at ang patnubay na kanyang ipinalaganap. Falabitha sallallahu alayhi wa sallam bi Makkah wal Madinati 23 sana. At ang Propeta sallallahu alayhi wa sallam nanatili siya sa Makkah at Madina ng 23 taon, 23 years. Yuqimu linnasi ma'alim ad-din, upang itatag ang mga haligi ng relihiyon sa mga tao. At dito sinabi niya, ma'alimuddin, ang mga haligi ng relihiyon. Bakit? Dahil ang kaalaman na ito, tulad na sinabi ni Muhammad ibn Sirin, ang kaalaman na ito ay relihiyon. Pagkatapos sinabi niya, yafridul fara'ida wa yasunnu sunana wa yumdil ahkam. Siya ay nagtatakda ng mga obligasyon, nagtataguyod ng mga sunna at nagpapatupad ng mga batas. Wa yuharrimul harama wa yuhillul halala. At ipinagbawal niya ang mga bagay na haram at ipinahintulot ang mga halal. Wa yuqimun nasa ala minhajil haqqi bil qawli wal fi'l. At itinuwid niya at ginabayan niya ang mga tao sa minhajul haq, sa landas
at pamamaraan ng katotohanan. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal ala dhalika hatta tawaffahu Allah azza wa jalla wa qabadahu ilayhi sallallahu alaihi wasallam. At siya ay nagpatuloy, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagpatuloy sa ganyan na kalagayan hanggang sa kinuha siya ng Allah azza wa jalla at pumanaw ang propeta sallallahu alaihi wasallam at binawi siya tungo sa kanya. ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور وفي فتوح البلاد والمغازي والإمارات والقضاء والأحكام. Pagkatapos ay nakahiwa-hiwalay ang mga sahaba radiyallahu anhum sa iba't ibang mga lugar, mga lungsod, mga hangganan, sa mga pananakop nila sa mga bayan, sa mga labanan, sa pamumuno, sa panghuhukom at sa pagpapatupad ng mga batas. Fabatha kullu wahidin minhum fi nahiyatihi wa bil baladi alladhi huwa bihi ma wa'ahu wa hafizahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaya bawat isa sa kanila ay nagpalaganap sa kanyang lugar at sa bayan kung saan siya naroroon ng mga bagay na kanyang naunawaan at naisaulo mula sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakamu bi hukmillahi azza wa jalla wa amdaw al-umura ala ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sila ay nagbigay ng hatol ayon sa hatol ng Allah azza wa jalla at isinagawa nila ang mga bagay ayon sa itinuro ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa aftaw fima su'ilu anhu mimma hadarahum min jawabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nadha'iriha min al-masail. At nagbigay sila ng fatwa, mga sahaba, nagbigay sila ng fatwa, ng sagot sa mga katanungan na itinatanong sa kanila batay sa mga sagot na ibinigay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanila sa mga katulad na usapin. Wajarradu anfusahum ma'a taqdimi husnin niyyati wal qurbati ila Allah taqaddasa ismuhu. At inihanda nila ang kanilang mga sarili na may husnun niyya, may dalisay na layunin at paglapit sa Allah azza wa jal. Lita'limin nasil faraid wal ahkam was sunan wal halali wal haram, upang ituro sa mga tao ano ang mga faraid, ano ang mga obligasyon, ano ang mga ahkam, ano ang mga hatol, ang mga sunnah, ang halal at ang haram. Hatta qabadahumullahu azza wa jal ridwanullahi wa maghfiratuhu wa rahmatuhu alaihim ajma'in. Hanggang sa kinuha sila, ang mga sahaba, hanggang sa kinuha sila ng Allahu azza wa jal, naway sumakanila lahat ang kaluguran at kapatawaran at awa niya. Qala Abu Muhammad, falamma lam najid sabilan ila ma'rifati shay'in min ma'ani kitabillahi wala min sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa min jihatin naqli war riwaya. Kaya nang kapag hindi na natin matagpuan ang anumang daan upang maintindihan natin ang mga kahulugan na nasa Quran, nasa aklat ng Allah, o mula sa sunan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tayong ibang daan, ibang paraan maliban sa pamamagitan ng mga an-naql war riwaya, sa mga narration at mga transmission na galing sa mga estudyante ng mga sahaba at ang mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum mismo. Wajaba an numayyiza bayna udulin naqilati war ruwati wa thiqatihim wa ahli al-hifdhi wa thabti wal itqani minhum. Kaya nararapat sa atin na pag-ibahin, ma-distinguish natin sino sa kanila ang matuwid at tapat na tagapagsalaysay na narrator, ang kanilang mga pinagkakatiwalaan at ang mga taong may katatagan sa memorization at sila ay mahusay sa kanilang kaalaman. Wa bayna ahli al-ghaflati wal wahmi wa su'il hifdhi wal kadhibi wa ikhtira'il ahadith al-kadhiba.
So para ma-distinguish natin sa pagitan ng mga ito at mula sa mga taong pabaya, malilimutin, mahina ang kanilang pag-alala, sila ay nagsisinungaling at nag-imbento ng mga pekeng hadith. ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة. At sapagkat ang relihiyon natin ay yung ipinasa sa atin mula sa Allah Azza wa Jal at mula sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng mga ruwat sa mga tagapagsalaysay na ito, haqa alayna ma'rifatuhum wa wajaba al-fahsu 'anin naqilati wal bahthu 'an ahwalihim. Nararapat sa atin na kilalanin natin sila, itong mga daladala nila ang kaalaman. Nararapat sa atin na kilalanin natin sila at kinakailangan suriin at imbestigahin natin ang bawat tagapagsalaysay, bawat narrator at alamin natin ang kanilang kalagayan. Intaha kalamuhun. Wa aqul, kapag naunawaan natin na ipinadala ng Allahu Azza wa Jal ang kanyang relihiyon, at ipinadala niya ang sugo ng Allah upang ipaliwanag ang kahulugan ng salita ng Allah, at nilikha niya ang mga sahaba upang masaksihan nila kung paano isinasagawa ng ating propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga batas ng Allah, at pagkatapos ay naipasa nila ito sa kanilang mga estudyante, ang mga tabi'in, at mula sa kanila sa mga susunod na mga estudyante hanggang sa ating panahon, malalaman natin na ang bagay na ito ay napakaseryoso. At maraming nagpapanggap, nagpipretend na may kaalaman sila, ngunit sila ay jahil, sila ay mangmang. Kaya dapat natin malaman kung saan natin kukunin ang ating relihiyon. At dahil dito, hahatiin natin ang muhadara na ito sa 6 na punto. Ang una, sino si Muhammad ibn Sirin, ang nagsabi ng inna hadhal ilma din. Ang ikalawa, ang tunay na kahulugan ng kaalaman, ng ilm. Ang ikatlo, ang pagiging kompleto ng ating relihiyon, ang ating din. Ikaapat, mga tao na nagbibigay ng da'wa, nag-aanyaya sa kaligawan. Ikalima, kung saan dapat tayo kumuha ng kaalaman. At ang ikaanim, hindi lahat nag-aangkin ng kaalaman ay tunay na salafi. Pagkatapos ang conclusion o ang pangwakas, khatamallahu lana wa lakum alal khair, nawa ipangwakas ng Allah ang ating buhay at ang inyo rin sa kabutihan. Ang unang punto, sino si Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala? Sinabi ng Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat Siyar A'lam An-Nubala tungkol kay Muhammad ibn Sirin, Abu Bakar Al-Ansari. Sinabi niya, siya ay isang imam, Sheikhul Islam, si Abu Bakar Al-Ansari, Al-Anasi, Al-Basri, ibig sabihin taga Basra sa Iraq. Maula Anas bin Malik. Siya ay pinalayang alipin ni Anas bin Malik, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At si Anas bin Malik ay katulong ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, si Muhammad bin Sirin ay dating alipin ni Anas bin Malik, at si Anas bin Malik ay pinalaya niya si Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. At sino ang mga sahaba na naabutan niya? Sinabi ni Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, Sami'a Aba Huraira, narinig niya mula kay Abu Huraira, kay Imran ibn Husayn, kay Abdullah ibn Abbas, kay Adi ibn Hatim, kay Abdullah ibn Umar, kay Abida As-Salmani, mula kay Shuraih Al-Qadi, at mula kay Anas bin Malik, wa khalqan siwahum, at ang iba pang mga sahaba tulad nila. At dito binanggit niya mga 8 pangalan mula sa mga sahaba na narinig niya mula sa kanila. At sinabi ni Hisham ibn Hassan rahimahullah ta'ala, adraka Muhammadun 30 sahabiyan. Naabutan ni Muhammad, ibig sabihin si Ibn Sirin, ang 30 mula sa mga sahaba. At si Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, siya ay matindi laban sa mga ahlul ahwa, mula sa mga taong sumusunod sa kanilang pagnanais. Mula kay Shu'aib ibn al-Habhab,
Sinabi niya, qultu li Ibn Sirin, ma tara fi sama'i min ahli al-ahwa. Sinabi ko kay Ibn Sirin, ano ang palagay mo tungkol sa pakikinig o ang pagkuha ng kaalaman mula sa ahlul ahwa, mga tao ng pagnanais? Sinabi ni Ibn Sirin, la nasma'u minhum wala karamah. Hindi kami nakikinig sa kanila at wala silang karangalan sa amin. At ang kalagayan naman ni Muhammad bin Sirin kapag tinatanong siya tungkol sa din, tungkol sa relihiyon. Sinabi ni Ash'ath rahimahullah ta'ala, kana Ibn Sirin idha su'ila anil halali wal haram. Kapag tinatanong si Ibn Sirin tungkol sa halal at sa haram, taghayyara lawnuhu hatta naqul ka'annahu laysa billadhi kan. Nagbabago ang kanyang kulay hanggang sa masasabi mo parang hindi na siya tulad ng dati. At tungkol naman sa ibada ni Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, sinabi ni Hammad ibn Salama rahimahullah ta'ala an Ayyub, mula kay Ayyub, yani Ayyub as-Sakhtiyani, sinabi niya, kana Muhammadun yasumu yawman wa yuftiru yawman. Si Muhammad, ibig sabihin si Muhammad ibn Sirin, ay nag-aayuno sa isang araw at sa susunod na araw ay hindi siya nag-aayuno. Ibig sabihin, alternate ang pag-aayuno niya. Sa isang araw mag-aayuno siya, sa susunod na araw hindi siya mag-aayuno. At ang tawag dito is ang pag-aayuno ni Dawud alayhi salam. At tungkol naman sa kanyang paghawak sa kanyang relihiyon, ang kanyang takwa, sinabi ni Quraysh ibn Anas rahimahullah ta'ala, qala haddathana Abdul Hamid ibn Abdullah ibn Muslim ibn Yasar anna Sajjan qala li Ibn Sirin. Sinabi ng bantay ng kulungan, dahil nakulong si Muhammad ibn Sirin isang beses, sinabi ng nagbabantay ng kulungan kay Ibn Sirin, idha kana al-layl fadhhab ila ahlik fa idha asbahta fata'al. Kapag sumapit ang gabi, pumunta ka sa iyong pamilya, umuwi ka muna sa bahay mo, at kapag umaga na, bumalik ka dito. Sinabi ni Ibn Sirin, la wallahi la akunu laka aunan ala khiyanati sultan. Sabi niya, hindi. Wallahi, sumpa sa Allah, hindi ako magiging katulong mo sa pagtataksil sa pandaraya sa sultan, ibig sabihin ang pinuno. At kailan naman namatay si Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala? Sinabi ni Khalid ibn Khidash, qala haddathana Hammad ibn Zaid, قال مات ابن سيرين ل9 مضينا من شوال سنة 10 و100. Na namatay si Ibn Sirin sa ikasyam na araw ng Shawwal, ika-9 ng Shawwal, sa taong 110, 110 ba'da al-Hijra. At ito rin ang taon kung kailan namatay si Hasan al-Basri rahimahumallah. At pinapayo ng mga ulama sa panahon niya na pumunta ang mga estudyante sa kanya upang mag-aral, upang kumuha ng kaalaman niya. وَقَدْ كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ أَشَارَ عَلَيْهِ يَحْيَى بن أبي كثير أن يرتحل إلى البصرة للقي محمد بن سيرين. At inirekomenda ni Al-Auza'i kay Yahya bin Abi Kathir na maglakbay, magbiyahe papunta sa Basra upang ma-meet niya si Muhammad ibn Sirin. فَأَتَى فَوَجَدَهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ. At nang dumating siya, natagpuan niya si Muhammad ibn Sirin na siya ay nasa sakit ng kamatayan. Ibig sabihin, ito ang sakit, huling sakit bago siya naabutan ng kamatayan. Fa'adahu, binisita niya siya. Walam yasma' minhu. At si Yahya bin Abi Kathir, hindi siya narinig or wala siyang nakuhang kaalaman mula kay Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. At kung gusto pa ninyo matutunan tungkol sa talambuhay ni Muhammad ibn Sirin, balikan ninyo ang aklat ni Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala na Siyar A'lam An-Nubala. Ang ikalawang punto, ang tunay na kahulugan ng kaalaman. Maraming mga ayat sa Quran at mga ahadith ang nabanggit tungkol sa kabutihan ng kaalaman. At ang mga ulama, ang mga fadail ng ilmu al-ulama, at dahil sa kakulangan ng oras, hindi natin ito mabanggit na yun. Ngunit pinapayuhan ko kayo na pakinggan ninyo ang aking muhadara na ibinigay ko noong huling Safar, yani sa July, sa Cavite. At ang title ng lecture ay ang katayuan ng mga ulama at ang pagkuha ng kaalaman mula sa kanila.
at makikita ninyo ito sa page ng Salafi Da'wa Davao. Ngunit barakallahu fik, babanggitin natin ang kasabihan ni Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tungkol sa kaalaman. Sinabi niya sa kanyang Nuniya, al-ilmu, qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabatu, hum ulul irfani. Ang kaalaman, ito ang sinabi ng Allah, ito ang sinabi ng kanyang sugo, at ito ang sinabi ng mga sahaba. Sila ang mga may tunay na kaalaman. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ar-ra'yi fulani. At ang kaalaman ay hindi ang bagay na ginagamit mo ng hangal para makipagtalo, makipagdebate sa pagitan ng sugo ng Allah sa mga ahadith at ang opinion ng fulan, ng sinong mga tao. Kaya ano ang kaalaman? Ayon kay Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ito ay tatlong bagay. Ang una, ito ang sinabi ng Allah. Ikalawa, ito ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatlo, ito ang sinabi ng mga sahaba. Kapag nakita ninyo ang isang tao sa social media, kahit pa sasabihin niya siya isang salafi, kahit pa sasabihin niya sumusunod siya sa Salafiyya at siya ay sumusunod sa Ahlus Sunnati wal Jama'a, ngunit kung ang kanyang mga post ay puno ng kanyang mga opinion, alamin mo na ang taong ito ay wala sa tamang landas. Wala siya sa landas na tinahak ng ating mga ulama. At ito ay nagdadala sa atin sa ikatlong punto, ang pagiging kompleto ng ating relihiyon. Bakit pa natin kailangan ng opinion ng sino man? Samantala, kinompleto ng Allahu Azza wa Jal ang kanyang relihiyon. Wala nang kinakailangan pa maliban na ito ay binanggit sa Quran, ipinaliwanag ito ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, at pinalaganap ito ng mga sahaba radiyallahu anhum. Sinabi ng Allah Azza wa Jal, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sa araw na ito, kinompleto ko para sa inyo ang aking relihiyon at kinompleto ko ang aking biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. At sinabi niya, inna dina indallahi al-Islam. Katotohanan ang tanging relihiyon sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. At sinabi niya, wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. At sino man ang hahangad, sino man ang maghahanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, hindi ito kailanman tatanggapin mula sa kanya, at sa akhira, sa araw ng paghuhukom, siya ay mula sa mga talunan. Sinabi ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir tungkol sa aya na ito, yani sa kasabihan ng Allah, wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan, sinabi niya, ay man yadinu lillahi bi ghayri dinil Islami alladhi irtadahu Allahu li'ibadihi fa'amaluhu mardudun ghayru maqbul. Ibig sabihin, ang sino mang sumasamba sa Allah sa pamamagitan ng ibang relihiyon maliban sa Islam na kanyang ipinili para sa kanyang mga alipin, ang kanyang gawain ay itatanggi at hindi ito tatanggapin. Intaha kalamo. At kapag nalaman natin na kompleto ang ating relihiyon, ito ay nagdadala sa atin sa ikaapat na punto. Ang ikaapat na punto, mga tao na nagbibigay ng da'wa tungo sa kaligawan. Alamin mo, barakallahu fik, na hindi lahat ng nagbibigay ng da'wa ay nagbibigay ng da'wa sa katotohanan. Kahit na sasabihin nila na salafi sila. Ang iba sa kanila ay nagbibigay ng da'wa tungo sa mga pintuan ng impyerno. Sa isang mahabang hadith na isinalaysay ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim sa kanilang sahih, mula kay Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, kanyang sinabi, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafatan an yudrikani. Tinatanong ng mga tao ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kabutihan, samantala ako ay nagtatanong sa kanya tungkol sa kasamaan dahil sa takot na baka abutan ko ito, baka abutan ako ng mga kasamaan. At ang hadith na ito ay mahaba at bahagi dito, sinabi niya, qultu fahal ba'da dhalika al-khair min ash-shar. Sinabi ni Hudhayfa, kaya sinabi ko,
mayroon bang kasamaan pagkatapos ng kabutihang iyon? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na'am. Oo. Du'atun ila abwabi jahannam. Mga du'at, makakaroon ng mga du'at, mga tagapag-anyaya, nagbibigay ng da'wa patungo sa mga pintuan ng impyerno. Man ajabahum ilayha qadhafu fiha. Sino man ang sasagot sa kanila, itatapon nila siya roon sa impyerno. At sinabi ni Sheikh Muhammad Adam Al-Ethiopi rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat Al-Bahrul Muhit Al-Thajjaj fi Sharhi Sahih al-Imam Muslim ibn Al-Hajjaj. At ang aklat na ito ay kanyang explanation sa Sahih Muslim, nasa 49 volumes ito. So sinabi niya doon, walhasilu al-ma'na annahum du'atun ila syarri wal fasadi wal muaddi bi sahibihi ila dukhuli jahannam. At ang ibig sabihin ay sila ay mga du'at, mga tagapag-anyaya patungo sa kasamaan at kapinsalaang nagdudulot sa sino mang sumunod sa kanila ay papasok sa impyerno. Sinabi ni Hudhayfa, "Faqultu ya Rasulullah, sifhum lana." Kaya sinabi ko, o sugo ng Allah, ilarawan mo sila para sa amin. Sinabi ng propeta, na'am, qaumun min jildatina. Sinabi niya, sallallahu alaihi wasallam, oo, sila ay mula sa ating balat. Sinabi ni Sheikh Ethiopi rahimahullah ta'ala, ma'nahu min ahli millatina. Ibig sabihin, sila ay mula sa ating relihiyon. Sila ay mga Muslim. Hindi sila mga kufar, sila ay mga Muslim. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa yatakallamuna bi alsinatina. At nagsasalita sila gamit ang ating dila. Sinabi ni Sheikh Al-Ethiopi rahimahullah ta'ala, ibig sabihin bil Arabiya, sa wikang Arabi. Waqil, at sinabi ng ibang mga ulama, ma'nahu, ang ibig sabihin nito ay yatakallamuna bilisani syari'a. Sila ay nagsasalita gamit ang wika ng syari'a ng Allah Azza wa Jal. Mimma qala Allah Ta'ala wa rasuluhu, mula sa sinabi ng Allah at ng kanyang sugo, walaysa fi qulubihim shay'un minal khair. Ngunit wala ni katiting na kabutihan sa kanilang mga puso. Intaha kalamo. Kaya wag ninyo isipin na lahat ng mga nagbibigay ng da'wa ay nasa katotohanan, nasa hak. Dahil ang karamihan ng mga tao na nagbibigay ng da'wa, nagbibigay sila ng da'wa tungo sa kaligawan sa ating panahon. Sinabi ng Allah Azza wa Jal, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. At kung susundin mo ang karamihan na nasa lupa, na nasa mundo, ililigaw kanila mula sa landas ng Allah. At sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, isa sa mga kibar al-ulama sa panahon natin, na yun nasa Riyadh siya, naway pahaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang buhay. Sinabi niya sa kanyang aklat, Al-Ijabatul Muhimma fil Mashakil Al-Mulimma. Sinabi niya, فَالَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَى الدَّعْوَةِ الْيَوْمِ فِيهِمْ مُضِلُّونَ يُرِيدُونَ الْإِنْحِرَافَ بِالشَّبَابِ وَصَرْفَ النَّاسِ عَنِ الدِّينِ الْحَقِّ وَتَفْرِيقَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْإِيقَاعَ فِي الْفِتْنَةِ. Ang mga nag-aangkin ng da'wa, ang mga nag-a-ascribe ng kanilang sarili sa da'wa sa panahon natin, mula sa kanila ay mga nagdudulot ng pagkakaligaw. Nililigaw nila ang mga tao at nais nilang ilihis ang mga kabataan, ang mga syabab, at iligaw ang mga tao mula sa tunay na relihiyon at paghiwa-hiwalayin ang jama'a na Muslim at ipasok sila sa fitna. Intaha kalamo. At ang ilan sa kanila ay maaring Shi'i, maari sila ay Rafidi, Sufi, Ash'ari, Tablighi, Ikhwani, Sururi, at iba pang mga sekta. At ang ikalimang punto na babanggitin natin ay kung saan dapat tayo kumuha ng kaalaman. Sinabi ni Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala sa kitab na yun na binanggit ko kanina, Al-Ijabatul Muhimma, wal-ashkhasu alladhina yantasibuna ila da'wati yajibu an yunzara fihim ay nadarasu. At ang mga taong inuugnay nila ang kanilang sarili sa da'wa ay dapat nating suriin, dapat nating tignan, ay nadarasu, saan sila nag-aral. Wa min ayna akhadhul ilm, at saan nila kinuha ang kanilang kaalaman, kanino nila kinuha ang kaalaman. Wa ayna nasha'u, at saan sila lumaki. Wa ma hiya aqidatuhum, ano ang kanilang paniniwala, ano ang kanilang aqida.
wa tunzaru a'maluhum wa atharuhum finnas. At dapat ding suriin ang kanilang mga gawa at mga epekto sa mga tao. Wa madha antaju min al-khair, at ano ang kanilang naibigay ng kabutihan. Wa madha tarattaba ala a'malihim min al-islah, ano ang bunga ng kanilang mga gawa sa pagpapabuti at pagsasaayos. Yajibu an tudrasa, sinabi ni Sheikh Al-Fawzan, yajibu an tudrasa ahwaluhum qabla an yughtarra bi aqwalihim wa madahirihim. Dapat pag-aralan ang kanilang kalagayan bago tayo malinlang sa kanilang mga salita at panlabas na anyo. Hadha amrun la budda minhu. Ito ay isang bagay na kailangan gawin, khususan fi hadha zaman, lalo na sa panahong ito, alladhi kathura fihi du'atul fitna, kung saan lumaganap at dumami ang mga du'at, mga nagbibigay ng da'wa ng fitna. Intaha kalamuhum. At hindi ito bago, ito ay mula sa mga manhaj ng Salafus Salih, mga naunang mga Muslim. Noong panahon na buhay pa ang mga sahaba radiyallahu anhum, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya mismo ang nagbigay ng babala, ng warning. Sinabi niya ito sa isang hadith na inulat ni Imam Muslim sa kanyang sahih mula kay Abu Hurairah radiyallahu anh, yakunu fi akhiriz zaman, sa huling panahon ay lilitaw ang mga dajjalun kadzabun. Mga dajjalun, mga manlilinlang, at mga kadzabun, mga sinungaling. Ya'tunakum minal ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Sila ay magdadala sa inyo ng mga ahadith, ng mga kaalaman na hindi ninyo narinig at hindi ito narinig ng inyong mga ninuno. Ibig sabihin ng mga sahaba, فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. Huwag ninyong hayaang iligaw nila kayo at huwag kayong magpapalinlang sa fitna ng kanilang dala. Kaya sinabi ni Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, tulad na nabanggit sa muqaddima ni Imam Muslim sa kanyang sahih, sinabi niya, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dati hindi nila tinatanong tungkol sa isnad. Isnad ibig sabihin chain of narration. Kung kanino narinig ang isang tao ang hadith at kung kanino niya ito narinig, kung kanino niya ito narinig hanggang sa dadating ito sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya hindi nila tinatanong ang tungkol sa isnad. Falamma waqa'atil fitna, ngunit nang dumating ang fitna. Anong fitna dito? Ang pagpatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhum sa taong 40 ba'da al-hijra. Nung pinatay siya ng mga Khawarij, hanggang sa dumating ang fitna, anong sinabi nila? Sa panahon na ito, buhay pa mga sahaba. So ito ang manhaj ng mga sahaba na dapat paghawakan natin. Sinabi nila, qalu sammu lana rijalakum. Sinabi nila, ibigay ninyo sa amin ang pangalan ng inyong mga katauhan. Banggitin ninyo sa amin ang mga pangalan ng inyong mga tao. Fayunzaru ila ahli sunnah, at susuriin nila ang ahlus sunnah at kukunin nila ang kanilang ahadith. Fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli al-bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. At susuriin nila ang mga ahlul bid'ah, ang mga taong bid'ah, gumagawa ng bid'ah, at hindi nila kinukuha ang kanilang ahadith. At itong si Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, siya mismo nagsabi, inna hadhal ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Katotohanan, ang kaalaman na ito ay relihiyon, kaya ingatan ninyo kung kanino ninyo kinukuha ang inyong relihiyon. At huwag natin isipin na ang kaida na ito, ang alintuntunin na ito, ang prinsipyo na ito ay mula lamang kay Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Sinabi sa amin ni Sheikh Abdullah al-Bukhari hafizahullah ta'ala, nung siya ay naging guro namin dito sa Jamiatul Islamiyah sa Madina, sinabi niya na marami sa mga salaf ang nagsabi nito, hindi lamang si Muhammad ibn Sirin. Kaya hinanap ko ito at nakita ko ito sa aklat na Al-Muhaddith Al-Fasil ni Ar-Rama Hurmuzi, kung saan binanggit niya ang isang kabanata, isang bab, man qala huwa dinun fanzuru amman ta'khuduna. Kabanata, sino-sino ang nagsabi na ito, ibig sabihin ng kaalaman, sino-sino ang nagsabi na ito ay relihiyon, kaya tingnan ninyo kung saan ninyo ito kinukuha. At dahil maraming mga athar na nabanggit dito, babanggitin natin ang dalawa.
Sinabi ni Hamad ibn Zaid rahimahullah ta'ala na pumasok kami kay Anas ibn Sirin. Si Anas ibn Sirin, kapatid ni Muhammad ibn Sirin. Sinabi ni Hamad ibn Zaid, pumasok kami kay Anas ibn Sirin rahimahullah ta'ala nang siya ay nakasakit. At sinabi niya, Ittaqullah ya ma'syara syabab. Katakutan ninyo ang Allah o mga kabataan. Wanzuru amman ta'khuduna hadhihi al-ahadith. At tignan ninyo kung saan ninyo kinukuha ang mga ahadith na ito. Fa innaha dinukum. Dahil ito ay inyong relihiyon. At gayon din binanggit ni Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. Sinabi niya, inna hadhal ilma huwa lahmuka wa damuk. Katotohanan ang kaalaman na ito ay iyong laman at dugo. Wa anhu tus'alu yawmal qiyamah. At tungkol dito kayo ay tatanungin sa araw ng paghuhukom. Fanzur amman ta'khudhu. Kaya tignan ninyo kung saan ninyo ito kinukuha. Intaha kalamuhu. Kaya maaaring may magsabi, bakit nila sinabi na ito ay din, ito ay relihiyon? Ang tanong natin dito ay, bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nagsasaliksik ng kaalaman? Hindi ba tayo ay nag-aaral upang sambahin natin ang Allah? Kaya kapag kumukuha tayo ng kaalaman, kinukuha natin ito upang sambahin ng Allah Azza wa Jal. Ngunit paano kung ang nakuhanan mo ng kaalaman ay mula sa taong ligaw sa kanyang akida o sa manhaj, sa kanyang paniniwala at pamamaraan? Halimbawa, ang isa sa kanila maaaring sasabihin niya, walang problema na sambahin mo ang mga libingan. O ang isa naman sasabihin niya, tuturuan kanya na mag-suicide bombing. At sasabihin niya, kapag papatayin mo ang sarili mo sa suicide bombing, maging shahid ka, martyr ka, at papasok ka sa paraiso. At ikaw na walang kaalaman, anong gagawin mo? Gagawin mo ang sinasabi nila. Dahil akala mo na ito ang kaalaman. At iniisip mo ito ay relihiyon. Ito ang inutos ng Allah Azza wa Jal. At iniisip mo sa pamamagitan nito, sinasamba mo ang Allah Azza wa Jal. Kaya sinabi ni Sheikh Al-Allama Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, wa hadhihi qa'idatu sunniyya as-salafiyya al-kubra. Kaya ito ay isang dakilang sunni at salafi na ka'ida. Salafi ka ba? Sundin mo ang pamamaraan ng mga salaf. Paano ba nila kinuha ang kaalaman? Kinuha ba nila ito mula sa kahit sino na nagsasalita? Ang sagot ay hindi. Pinipili nila ng mabuti kung saan nila kukunin ang kanilang kaalaman. Hindi natin kayang banggitin lahat ng mga athar, ng mga salaysay, mga narration, at kung gagawin natin yun, kailangan natin ng ilang mga muhadarat. Ngunit sapat na ang mga binanggit natin kanina. At ang ika-6 na punto, hindi lahat ng nag-aangkin ng kaalaman ng salafiyya ay tunay na salafi. Sinabi ng manunula ng syair, wa kullun yadda'i waslan bi Layla wa Layla la tuqirru lahum isala. Sinabi niya, lahat ay nag-aangkin na may connection sila kay Layla. Subalit si Layla, hindi niya inaamin o hindi niya kilala ito, mga tao na ito. Hindi niya inaamin para sa kanilang connection dahil hindi niya sila kilala. Lahat ay nag-aangkin na sila ay salafi. Ngunit hindi sila kinikilala ng salafiyya dahil sa kanilang pagsalungad dito. At sinabi ni Sheikh Shuyukhina Al-Allama Rabi' Al-Madkhali rahimahullah ta'ala sa buod sa summary, sinabi niya may mga tao na nag-aangkin na sila ay ahlus sunnah. May mga tao na nag-aangkin na sila ay mga salafi. Ngunit sinusuot nila ang damit ng salafiyya upang iligaw ang mga tao. Dahil hindi nila maliligaw ang tao maliban kung suotin nila ito. Tulad ng ginawa ng nauna sa kanila mula sa mga munafiqin na sinuot nila ang damit ng Islam upang sirain ang salafiyya. Intaha kalamo. At kunin ninyo ito bilang isang kaida. At dito tayo magtatapos. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Ang katotohanan ay hindi nalalaman sa pamamagitan ng mga tao. Huwag mo tingnan ang mga sinasabi ng mga tao. Ito sinasabi niya salafi siya, ito sinasabi niya sunni siya, ito sinasabi niya siya ay sumusunod sa salafiyya. At hindi mo malalaman kung sino sa kanilang nagsasalita ng katotohanan. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Ang katotohanan ay hindi nalalaman sa pamamagitan ng mga tao. I'rifil haqq ta'rif rijalahu. Alamin mo ang katotohanan, malalaman mo ang mga taong kabilang dito.
Paano natin malalaman ang katotohanan? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng usul at qawaid ng salafiyya at ng mga aklat ng mga salaf tulad ng usul sunnah ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, syarh sunnah ni Imam al-Barbahari, usul i'tiqad ahli sunnah ni al-Lalikai, aqidatul wasitiyya ni Ibn Taymiyyah at marami pang ibang mga aklat. Kapag malaman natin ito at nalaman natin ang totoong manhaj ng mga salaf, malalaman natin kung sino ang nasa katotohanan at sino ang hindi. Dito tayo magtatapos. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. At titingnan natin kung may mga questions, may mga asila. Ang unang tanong, kung ang mga babae, at ito ginawa ko lang summarize ang question na ito dahil mahaba ito. Kung ang mga babae, kahit niqabi siya o ustada, ay nagpo-post ng kanilang aura sa social media, nakaka-apekto ba ito sa kanilang akida at pagiging salafiyya? Ang sagot dito, barakallahu fik, ang una, dapat malaman natin kailan lalabas ang isang tao mula sa salafiyya. Sa madaling salita, kapag sumalungat siya sa usul, sa pundasyon, sa akida, sa paniniwala, sa manhaj, sa pamamaraan ng salafiyya, dito siya lalabas sa salafiyya. Kapag napag-aralan natin ang mga aklat na nabanggit ko kanina, malalaman natin kung ano ang mga bagay na ito na kapag sumalungat ang isang tao dito, lalabas siya sa salafiyya. Ang ikalawa, ang pagpapakita ng isang babae ng kanyang aura ay hindi dahilan upang lalabas siya sa salafiyya. Hindi ibig sabihin na kapag gumawa ng kasalanan ng isang tao, siya ay lalabas sa salafiyya. Kung ito ang batayan natin, kung ito ang basehan natin, ano ang pagkakaiba natin sa mga khawarij na nagsasabi na kapag gumawa ka ng malaking kasalanan, lalabas ka sa Islam? At walang dudang ginawa niya kasalanan pero hindi siya lalabas sa salafiyya. Ang ikatlo, at ito ang importanteng punto, ang pagkuha ng litrato o tinatawag nila na selfie or mga picture, maging lalaki man o babae, ito ay haram. Ito ang fatwa ng halos lahat ng mga kibarul ulama sa panahon natin na hindi pinapahintulot ang pagkuha ng litrato sa pamamagitan ng mga kamera. At ito ay isa sa mga malalaking kasalanan, maliban na lang kung kinakailangan lidarura, tulad ng para sa passport o ID. Ngunit kung hindi ito kailangan, hindi ito ipinapahintulot. At mas matindi ito sa mga kababaihan dahil inutusan sila ng Allah Azza wa Jal na manatili sila sa kanilang bahay at huwag nila ipakita ang kanilang kagandahan. Sinabi ng Allah Azza wa Jal, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. At manatili kayo sa inyong bahay at huwag ninyong ipakita ang inyong kagandahan tulad na ginagawa ng naunang jahiliya, ang panahon bago dumating ang Islam. Kaya bakit mo ipakita ang inyong aura sa mga kalalakihan sa mundo at ilalagay ang iyong sarili sa fitna at maging dahilan ng fitna para sa mga kalalakihan? Iwasan ninyo ito, barakallahu fik, at turuan ninyo ang inyong mga anak na wag nila itong gayahin. At ang pagiging salafiyya ay hindi lang sa akida at manhaj. Kasali dito ang pagsunod natin sa mga salaf sa kanilang ibada, sa pakikitungo sa mga tao, sa pag-uugali at iba pa, wallahu alam. Ang ikalawang tanong ay pwede bang sabihin na kafir ang mga ahlul bid'ah? Pwede ba nating sabihin na ang mga ahlul bid'ah sila ay kafir na nakalabas sa Islam? Ang sagot dito ay ang ahlul bid'ah ay may dalawang uri. Ang tao na gumagawa ng bid'ah ay may dalawang uri. Ang unang uri ng bid'ah ay bid'atun kufriyya, bid'ah ng kufur. Kapag ginawa ito ng isang tao, ay lalabas siya sa Islam walang duda. Halimbawa, yung mga tao na sumasamba kay Ali bin Abi Talib. Ang mga tao na sumasamba kay Ali bin Abi Talib o naniniwala ng mga shirkiyat o pumupunta sa mga libingan at iba pa. So itong uri ng mga ahlul bid'ah walang duda ay mga kuffar. Labas sila sa Islam. At meron tayong ikalawang uri ng ahlul bid'ah kung saan ang kanilang bid'ah ay bid'atun mufassaka.
Ibig sabihin ng bid'a na, ibig sabihin kasalanan. Ang mga tao na ito ay hindi sila lalabas sa Islam. Pasok pa rin sila sa daira sa circle ng Islam, pero hindi sila lalabas sa Islam. Wallahu alam. At ang ikatlong tanong ay, ano ang ibig sabihin ng manhaj? Manhaj, ibig sabihin ito ang pamamaraan ng mga salafus salih. Ito ang pamamaraan, paano isinagawa, paano ang implementation ng mga salafus salih, ang kanilang akida wa manhaj, ang kanilang mga akida at iba pa. At dati sa panahon ng mga salaf, hindi nila iniiba ang akida at manhaj. Ang akida at manhaj ay nag-isa lang. Ngunit sa panahon natin ngayon, may mga tao na iniiba nila, tulad ng mga sekta ng Ikhwanul Muslimin. Sinasabi nila sa akida namin mga Ahlus Sunnati wal Jamaa kami, mga Salafi kami. Pero pagdating sa manhaj, tulad ng pakikitungo sa isang Muslim na pinuno, naligaw sila dito. Ang next na tanong ay, kahit ba nakanikab, bawal pa rin ba kumuha ng picture namin? Hindi pwede. Ang pagkuha ng litrato, lalaki man o babae, nakanikab man ang babae o wala, ito ay haram. Ito ang fatwa ng mga ulama. At tulad ng nabanggit ko, maliban na lang lidarura, kung kailangan talaga. Halimbawa sa passport, hindi tayo makakuha ng passport kung hindi tayo magpakita ng picture. Or halimbawa kapag kukuha tayo ng police clearance, NBI clearance, ID sa trabaho, sa school, ang mga bagay nito, ito ang mga exemption na binanggit ng mga ulama. Wallahu alam. Dito na lang tayo magtapos. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.